mundo, aldaw iti ama, kakabsat, panangdaydayaw, iti ama kakabsat. Kakabsat at tuyak manin nga umay mangipagting wenno umay met mangi lawlawag iti naknaamuan ti daytoy nga sursuro iti pamati ang may sa nga Diyos na marso at ang personas pagbibiyagan. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos na itong sinasabi namin na tatlong persona na nilikha ng iisang Diyos, mga kapatid. Kasi po mga kapatid, tayo po ay hindi nabubuhay sa kinakain lang natin na grasya o kaya ay maghanap ng pera para ibili ng ating pagkain. Kundi po ito pinapatunayan po ng katuruan ito na tayo ay nabubuhay sa tatlong persona na nilikha ng iisang Diyos. Ito po ang mga kapatid na pinagpipilitan ng katuruan ito, mga kapatid. Hindi ho yung kung ano yung paniniwala mo, no? Kahit anong relihiyon mo, hindi mo naintindihan ang salitang Diyos. Ito lang, ang katuruan lang ito, nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng salitang Diyos. Sa katuruan ito, mga kapatid, ang salitang Diyos ay siyang liwanag, pag-ibig, buhay, pag-ibig at buhay, mga kapatid. Cancel mo. Ay, ito ba? Ito ba? Ito ba? Cancel ko na. Mga kapatid, kasi po ito sinasabi natin kahit kanina yung nagsalita ito na sinundan kung sinasabi niya kung ano ang kahirapan, no? Lalong-lalo na sa ating mga binibili na pagkain, no? So nagmamahal, mayroong magmura man, kunti lang, kundi mas lalong nagmamahal ang ating binibili. So sa pamagitan po ng katuruan ito, pinapaliwanag po namin na sana ay magkaisa tayo sa pamagitan ng katuruan ito na alamin natin ang ating pinagmulan na si Ama Adan at Ina Eva. Kasi nung unang panahon, nung narito pa sa kalupaan si Ama Adan, ay yung pamumuhay ng alpa ay hindi sila kumakain ng grasya. Huminga ka lang, busog ka na. So ito yung pinagpipilitan ng katuruan ito. Paano natin ito pag-aralan? No? Ang inaaral lahat ng relihiyon, lahat ng sa eskwela, lahat man ng aklat na yan, ay tayo ay lalong napapababa ang ating buhay. No? Ito yung isang kahirapan ng ating mga dito sa mundo, no? Totoo po, mayroong naipapanganak bawat minuto, pero mayroon ding namamatay bawat minuto. So ito yung umiigsi kasi yung life span natin eh. So umiigsi nga yung ating, di ba? Yung buhay natin umiigsi. Lalo na dagdagan pa sa mga gera, sa mga nag-aaway-away. So marami ang namamatay. Ito sana yung gusto nating isasalba, no? Pero ang hinihiling na yung sinasabi ng relihiyon, darating si Jesucristo at siyang magsalba. No, sa tagal na ng panahon natin, mga kapatid, Hindi naman nagsalba. paano tayo may salba ni Jesucristo? Si Jesucristo, ano ang kanilang ginawa? Sinaktan, dinusa, hanggang ipinako sa krus. Paano niya tayo may sasalba? Pero sa katuruan ito, ang magsasalba dito ay mismong sarili mo, mga kapatid. Alamin mo lang, kung pag-aralan natin kung saan nanggaling ang ating buhay at katawan. Para alam natin kung ano ang istorya ng ating buhay at katawan. Tayo kapatid, mga kapatid, maraming nagsasabi na iisa lang ang ating pinagmulan. Iisa lang ang Diyos. Pero paano mo mapatunayan na iisa ang Diyos?
Paano mo mapatunayan na isa lang ang ating pinagmulan? So hanggang doon lang tayo, mga kapatid. Pero sa katuruan ito, pinapaliwanag po, mga kapatid. Totoo po na isa ang Diyos. Nasaan? No? Nasaan siya? So kasi ang liwanag, isa lang itong liwanag. May liwanag pa ba na iba? Liwanag ng buwan. Sige nga, subukan mo magtanim sa liwanag ng buwan. No? Hindi ka makapagtanim. Pero yung araw, isa lang, mga kapatid. Ngunit sa napakalit niya, buong mundo naliwanagan niya. Nabubuhay tayo dahil sa kanyang kaliwanagan, mga kapatid. Kasi pag wala yung liwanag na yan, wala tayong makita, hindi natin makita ang ating kapaligiran. Kahit titingin ka sa malayo, kahit nga dyan sa harapan mo, pag madilim, hindi mo makita eh. Di ba? Maramdaman mo na mayroong gumagalaw. Pero, hindi mo siya makita. Ito, mga kapatid, ang pinagsasipilitan ng katuruan ito. Iisa ang Diyos kasi isa ang liwanag eh. No? Iisa ang ating pinagmulan. Doon na naman. Paano saan tayo nagmula? Sa Diyos. Paano ka nagmula sa Diyos? Sa isang Diyos. So, hindi natin basta-basta masagot. No? Kasi ito wala sa kasaysayan ng aklat na eh. Hindi mo na isulat sa aklat na yan eh. Mga kapatid. Nagsimula tayo sa isang Diyos sa pamagitan ng unang tao dito sa mundo. Si Adan. Nagkaroon tayo ng buhay at katawan sa pamagitan ng ating ama at ina. Ito si Adan at Eva. Mga kapatid. Paano sila nagmula? Sila po ay nilikha ng Diyos. Mga kapatid. Oh, hindi ho sila biro-biro, hindi ho kumuha ng Diyos ng isang dakot na buhangin at isinaboy para maging tao, mga kapatid. Kundi ang Diyos, mga kapatid, ay lumikha po siya. Ito si Adan at Eva, mga kapatid. Para sila ang unang nagpamilya sa mundong ito. Kaya yan, ang kapaliwanagan niya, mga kapatid. Kung hindi kayo maniniwala, wala din akong pakialam sa inyo. Kasi, baka sabihin ninyo, haka-haka lang na istorya, o kaya napulot lang dyan sa kalsada, no, mga kapatid. Wala, itong katurang ito, wala akong sapilitan, mga kapatid. Kasi wala ito sa aklat eh. No? Pero sabihin ko sa iyo, kahit buklatin mo ang buong aklat na yan, hindi mo mahahanapan kung paano ka iligtas ng aklat na yan. Mga kapatid. Hindi lang yung aklat na Biblia. Mga kapatid, mayroon pang mas maanong kung aklat na dyan. Ha? Kasi yung aklat na Biblia ako, according to the God. E paano yung encyclopedia? Yung encyclopedia, kompleto yun. Hindi lang according to the God. According to science pa yan, Rod. O yung encyclopedia, hanggang 12 volume yun. Pero sabi naman nila, brother, first book in the world daw yun. O kasi first book in the world ang Biblia. Kasi madali lang intindihin eh. No? Kasi ikaw na ang judge doon eh. Pwede ka maging judge doon eh. O, binasa mo, sabi ni Juan Bautista, ganito sa chapter 1, versikulo 12. O, kasi ikaw ang nagbasa, ikaw na rin mag-judge doon eh. Pwede yun eh. Pero yung encyclopedia, hindi ka basta-basta mag-judge doon kasi mayroong pan doon eh. Versikulo 12. Mga kapatid. Lahat ng tao. No? Kahit sa sayan. Diba? Wala kang grado pag hindi ka naniwala. Oh, pero sa katuruan ito, hindi namin inaano yung grado o kaya yung suhol. Hindi ho. Nasa atin ito kasi ang buhay natin, ito po yung kapangyarihan ng Diyos
na nakakaalam sa atin. Ito po yung buhay na koneksyon natin sa Diyos, mga kapatid. Itong katawan nito, koneksyon po ito sa lupa. Mga kapatid, hindi po itong katuruan ito ay hindi po haka-haka. Anong pruweba mo? Sabi nila sa akin, ang langit at lupa. Pero hindi magsalita ang langit, hindi rin magsalita ang lupa. Kasi wala namang naisulat yan sa langit. Paano ko yan? Pero mayroong isang tao, dalawang tao na nagpatunay na mayroong Diyos. Ito si Ama Martiniano Managilod na Bagang Talusig at si Inay Conchita, Maria Conchita Santiago Ilagan. Mga kapatid, awit na po. Ini nalipat at nanti parang.